4 na buwan ko nang ginagamit itong BYD Max 7. Binili ko 'to nung February 16 at today is June 10. Ang tanong, tama pa ba yung desisyon ko? May sagot na ako at hindi siya simpleng oo. May actual odometer ako after almost 4 months. Meron akong total na binayad ko sa Meralco, hindi yun estimate, nakasulat lahat. At meron akong battery health, 14 plus charging sessions. Lahat may record. Meron akong nagastos sa PMS at meron ding nakakainis mga problema na na-encounter ko. Sasabihin ko lahat yan, walang tago-tago. Para kung nagbabalak ka bumili, hindi ka magsisisi tulad ng iba. Una, yung odometer. After almost 4 months, 1,920 kilometers ang natakbo ko na. Mababa, di ba? Mga 500 kilometers a month lang ako. Hindi ako heavy user. Quezon City to Cavite pa lang ang pinakamalayo kong nabiyahe. Hindi pa kami nakakabagyo. Hindi pa to natitest sa mahabang biyahe. So, lahat ng numbers na sasabihin ko ngayon, city driving yan. Short trips lang. Kung Grab driver ka o madalas kang umuwi ng probinsya galing dito sa Manila, mag-iiba ng konti ang numbers. Mas mura pa nga per kilometer. Pero mamaya ko i-explain kung bakit. Pero kung katulad mo ko, bahay, trabaho, SM, school ng mga bata, mga ganon, eto yung pinakatotoong numbers or computation na makikita mo. So magkano talaga ang dagdag sa Meralco ko? Ito yung Electro app. 3 buwan ko na tong ginagamit simula nung March. Lahat ng charging session ko naka-record dito. 14 na sessions. March 21 hanggang June 4. Ang total ay 357 kilowatt hours. Yung rate namin sa Meralco, 14.68 pesos per kilowatt hour. So yan, multiply natin, mga 5,240 pesos lang. Yan ang nakalag. Pero teka, may kulang dyan, di ba? Yung February. Wala pa akong electro app that time, kaya hindi siya naka-record. So ang ginawa ko, kinuha ko yung per kilometer consumption ko sa 3 buwan na nakalag. Tapos in-apply ko sa kilometers na natakbo ko nung February. So ang lumabas, mga 176 kilowatt hours. Mga 2,500 pesos. Estimate ko lang yan ha. So total, almost 4 months ng kuryente ng coaching to, mga 7,800 pesos lahat-lahat. Average per month, mga 2,000 plus pesos lang. 2,000 kada buwan. Yan ang dagdag sa Meralco ko para sa 7-seater na sasakyan. Pero teka, kung nagustuhan mo tong video breakdown na to, kahit like lang dito sa baba, malaking tulong na yan sa algorithm. To, tuloy natin. Ngayon, ito yung sinasabi ng ibang reviewer kasi siguro hindi nila napapansin. Ito, galing to sa BYD app ko mismo. Sabi niya, yung consumption ko daw sa pagmamaneho, 15.2 kilowatt hours per 100 kilometers. So actually, mas mababa pa nga ako kaysa sa average ng ibang IMAX 7 dito sa app. So hindi ako maaksaya magmaneho. Yan mismo sabi dito sa kotse. Pero pag pinagtabi mo yung dalawang numbers, yung sinisingil sa wall charger ko at yung sinasabi ng kotse na nagamit sa pagmamaneho, merong gap at malaking gap siya. So saan napupunta yon? Una, normal na may konting nawawala sa charging. Lahat ng EV, ganyan pag home charging. Yung binabayaran mo sa Meralco, mas malaki ng konti sa pumapasok sa battery. Tansya ko dito mga 8 to 10%, pero normal yan, hindi yan defective. Pero may sobra pa rin. May kuryenteng nauubos kahit nakaparada lang siya. Yung Wi-Fi USB dongle ko sa loob ng kotse na lagi naka-on. Yung 360 camera, Sentry mode. Yung aircon, tuwing nagsushoot ako ng video sa loob ng kotse. Kaya hindi ko sasabihin yan ang dahilan. Hinala ko pa lang ha. So ito yung honest na per kilometer ko. Kung puro takbo lang, walang standby, mga 2 pesos lang per kilometer. Pero sa totoong gamit ko, lahat-lahat na, all in galing sa BYD wall charger, mga 4 pesos per kilometer. So yung totoo, nasa pagitan ka dyan. Depende sa gamit mo. Mas madalas ka magmaneho, mas lumalapit ka banda dito sa 2 pesos per kilometer. Kasi yung standby, hinahati siya sa mas maraming kilometers. Medyo gets mo? Kaya nga sinasabi ko kanina, yung mga heavy user, medyo mas mura pa per kilometer sa akin. Hindi ko sasabing libre na halos ang kuryente. Mas mura sa gas? Oo. Pero hindi siya yung 1/4 ng gasolina na pinapangako ng iba sa'yo. Para may makumpara ka, hindi hula-hula. Ito yung sa totoong experience ko dati sa Mirage G4 ko. 9 kilometers per liter sa city driving Traffic, hindi long drive. Yan ang totoong gamit ko sa kanya. Hindi to brochure number. So, sa presyo ng gas ngayon, mga 88 pesos per liter. Hindi na natin isasama yung nakaraan na umaabot ng 140 pesos per liter.
nung gera. Ngayon, kung kukumputin mo, mga 9.7 pesos per kilometer yun. Halos 10 piso kada kilometro. So ako ngayon, all in 4.4 pesos lang per kilometer. So kalahati. Mas mababa pa nga sa kalahati. Yan ang totoong tipid talaga. Hindi yung pinapaniwala sa yung halos wala ka nang babayaran. Diba? May babayaran ka pa rin. Mas mababa lang. Sa PMS naman, yung maintenance, yung una ko PMS, first 3 months or first 5,000 kilometers. Pero since di ako umabot ng 5,000 kilometers, doon ako sa first 3 months. Ang nagastos ko doon, 2,980 pesos lang. Mga kulang-kulang 3,000. At ito yung gusto kong i-point out. Yung susunod kong PMS is February 16, 2027 pa. Next year pa. Isang beses lang sa isang taon. Hindi siya every 6 months or every 5,000 kilometers. So pag hinati mo yung 3,000 sa 12 buwan, mga 250 pesos lang kada buwan ng maintenance. Yun lang. Walang engine oil, walang oil filter, walang spark plugs. Kasi wala nga engine, di ba? Yun yung pinagkaiba sa dati kong gastos ko sa Mirage G4. Ngayon, yung mga problema or kinaiinisan ko minsan na na-encounter ko. Una, yung NFC key, yung Apple Watch at iPhone na pwede maging susi ng kotse. Astig to kapag 100% walang sablay. Hindi mo na kailangan dalhin itong key fob. Pero minsan, pag tap kong ganon, try again. Tap ka ulit sa side mirror, try again ulit. Nag-e-error siya. Sa iPhone, mga 2 tries yung max ko na inabot. Sa Apple Watch, umabot ako minsan ng 3 beses na try. At pag nasa labas ka sa parking lot na may mga tao minsan, tap ka ng tap sa side mirror na mukha kang tanga sa totoo lang. Tapos ang mahirap, hindi mo padala yung key fob. Pero mga 50% chance na nangyayari to sa akin. Hindi always sablay. Mga 50-50 lang, mga ganon. Hindi siya deal breaker, pero nakakainis siya minsan. Pangalawa, yung suspension. Nasabi ko na to dati sa ibang videos ko. Pag mag-isa ka lang sa kotse, tapos dumaan ka sa humps, lalo na dito sa subdivision ng daming humps, bouncy talaga siya, tumatalbog. Pero hindi super na talbog. Pero mako-compare ko talaga siya nung na-test drive ko yung ibang sasakyan na tulad ng VinFast na limo green, 7-seater din. Hindi siya ganun katalbog Hindi siya ganun ka-bouncy kapag napapadaan ako sa humps. Siguro medyo normal lang dahil 7-seater to. Mas priority siguro ni BYD yung comfort kapag fully loaded yung sasakyan. Pag may pasahero naman, may laman yung kotse, okay naman siya. Nawawala yun. Pero pag ikaw lang, mararamdaman mo. So, pangatlo, isang beses bandang hapon yun. Hindi naman mainit. Pinark ko yung kotse sa garahe. Tapos, in-off ko. Nakalock. Hindi ko kinabit sa charger Pero nagtataka ako, bakit parang naka-on pa rin yung kotse? Pero patay siya at nakalock. Check ko yung app kasi may battery temperature doon. 34 degrees lang naman. Hindi mainit. Hindi rin siya galing sa mabang biyahe. Pinasok ko lang siya sa garahe galing sa labas na nakapark sa harapan. So bakit umaandar yung parang radiator fan sa bandang hood? Alam ko minsan para yun sa BMS at aircon. Hindi ako sure. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam bakit bumubukas yun kahit hindi mainit yung battery. Yung ginawa ko, binuksan ko ulit yung kotse ng mga 5 seconds tapos off ulit. Ayun, nawala na. Isang beses pa lang nangyari yan sa 4 na buwan. Pang-apat, yung electro app na pinakita ko kanina. Maganda yung features niya. Yung Sentry mode, yung battery monitoring, yung dashcam, etc. Pero yung connection sa kotse, kapag kunwari nandito ako sa bahay, tapos gusto kong i-check yung kotse sa labas, yung temperature, yung camera, yung 360, yung Sentry mode, yung connection niya 50-50. Minsan kumukonek siya agad, minsan ayaw. Kailangan ko puntahan mismo dun sa kotse para i-restart yung infotainment at gagana na siya ulit. Hindi ko alam kung sa app ba yun o sa kotse, pero yan ang experience ko 3 buwan na. So yan lahat, 4 na bagay, walang major issue, pero hindi rin zero. Ngayon, yung pinakamalaking takot ng lahat, yung battery. Kasi yan naman talaga yung tanong, 'di ba? Hindi yung kuryente, yung battery. Pag bumaba agad diyan, kakabahan ka na agad. Eto, 14 na charging sessions. Lahat nakalag. Bawat session may initial health at merong final health na binabasa. Lahat ng 14 na yan, 100% initial, 100, final 100. 4 na buwan, walang bumaba kahit 0.1. Pati yung first PMS ko last time, dun sa BYD Balintawak, sila rin na nag-check, 100% din. Pareho ng data dito sa Electro app ko. Ngayon, para fair tayo, 4 months pa lang to. Hindi ito proof na ganito pa rin after 10
years. Masyado pang maaga para sabihin yon. Pero huwag kayong mag-alala, every 4 months, maglalabas ako ng video kung ano na ang magiging battery health nito. So tama pa ba yung decision ko? Ito yung totoo. 2,000 kada buwan ang kuryente. PMS, mga 250 pesos per month lang. Isang beses lang kasi sa isang taon ng maintenance. Battery health, 100% pa rin. May mga nakakainis pa rin tulad ng NFC, yung suspension pag mag-isa ka lang sa kotse, yung fan na misteryoso, yung electro up na 50-50. Pero pagkatapos ng 4 na buwan, oo, paninindigan ko pa rin yung decision ko. Para sa use case ko, sa pamilya ko, sa budget ko, yan ang importante dyan sa use case ko. Sulit na sulit siya. Hindi ako ang magbabayad ng monthly mo. Ikaw. So kung nagdadalawang isip ka pa, okay lang yun. Normal lang. Mag-comment ka sa baba. Ano yung pinaka pumipigil sa'yo? Battery ba talaga? O yung presyo? O yung after sales? Curious lang talaga ako kung ano sa mga yan. Next milestone natin yung papuntang Baguio. Pag nailabas na namin to sa mahabang biyahe, may totoong range test na tayo. Abang-abang tayo dyan. Kung gusto mo i-compute yung sarili mong numbers, gas cars versus EV cars, meron akong libreng calculator sa evpilipinas.com. So, yun lang. Susunod ulit na video.